be the last Sunday na pag-uusapan. Magbababay na po tayo dyan sa series natin na yan. Okay? At lilipat na tayo sa panibagong series. But this will be the last. Okay? Last Sunday na pag-uusapan po natin ang patungkol sa Connect. Okay? This is Connect number 4. Okay? Sabi po ng itatopic ko sa inyo in Micah chapter 6 verse 8. Okay, can we flash it on our screen? Micah chapter 6, verse 8. Tatayo po tayong lahat as we read the word of the Lord. Okay, sabi ng Micah chapter 6, verse 8, He has shown you, O mortal, what is good, and what does the Lord require of you? To act justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. Ulitin ko po, He has shown you, O mortal, what is good, and what does the Lord require of you? To act justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. Manalangin po tayo. Lord, we come to you, God. We acknowledge that you are the sovereign God over us, Panginoon. Lord, dalangin ko po, as we learn from your word, Lord God, makita namin yung ganda at buti ng salita mo. Maintindihan namin kung ano yung kino-convey mo sa amin this morning, Lord God. Ano yung gusto mong iparating sa amin, Panginoon, ngayong umagang ito. Dalangin ko rin po, Panginoon, na patuloy kang kumilos sa puso ng bawat isa, sa buhay ng bawat isa. I rebuke the callous heart in our heart, Panginoon. Lord, maging malambot ang puso namin, maging matabang lupa, Panginoon, ang puso namin sa seed, O God, sa salita mo na i-receive namin ngayong morning na ito, Lord God. Salamat po, Panginoon, because we know that you love us. We know, Panginoon, that, Lord God, your love abounds on us, Panginoon. Napakalawak ng pag-ibig mo sa bawat isa. Salamat po doon, O Diyos. Lord, dalangin ko po ngayong araw na ito na sumaamin ka. Holy Spirit, we ask for your divine intervention in our needs right now. Salamat po. This is our prayer. In the mighty name of Jesus, we pray. And everybody will say, Amen and amen. Makakaupo po tayong lahat. So ito po ang pag-uusapan natin. Ito po ang pag-uusapan natin this morning in Micah chapter 6 verse 8. Okay, ulitin ko po. Gusto kong paulit-ulit kasi dito lang po tayo iikot. Wala po tayong ibang pupuntahan kundi ito lang. Sabi niya dito, He has shown you, O mortal, what is good. And what does the Lord require of you? To act justly and to love mercy and to walk humbly with your God. Alam niyo po ba na ang book ng Micah, okay, is the first book of the New Testament? Do you know that? Grabe, hindi ko na kayo madadaya ngayon Sabi ng iba sa inyo, Sabi ng iba sa inyo, huh? Parang na-shock talaga kayo No, I'm just joking. Okay? So, ang book po ng Micah ay matatagpuan po natin sa Old Testament. So now, bago po ako mag-proceed to teach you, to talk to you about Micah chapter 6 verse 8, I will just give you a short background about the book of Micah. So, what happened is like this. After the death of King Solomon in 931 BC, ang Israel po, ang nangyari sa Israel ay nahati. So nagkaroon po ng dalawang kingdom sa bayan, sa country ng Israel. So ang unang kingdom is Judah sa south. Saan ba ang south? Upper or no? Yeah, lower down, tama? Lower down, okay? And then that's what Judah. And then yung upper is tinatawag nilang Israel is the north. So, ito po. So, after na mamatay ni King Solomon, ito yung nangyari. Nahati yung Israel, yung sa taas is Israel, yung sa baba is Judah. And actually po, these two kingdom were ruled by some good kings, good leaders, okay? But they were also ruled by hindi lang good, bad leaders also. Not just bad, but very, 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 very bad leaders also. Very, 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 very bad kings also. Okay? Na dahil nga po nirurule sila ng mga bad kings, okay? Very, very bad kings, okay? Ito po yung naging dahilan, kaya po maraming tao
nung panahon po na yon na nag-struggle sa buhay? Actually po, some of the leaders in Israel and in Judah on that time, okay, ay nilamon ng kapangyarihan. They abused their powers, okay? Their position on their time. At tuluyan nga pong naging corrupt, okay? Yung mga tao and even the government of Judah in Israel nung mga panahon na yon. Name it, mapa-government, mapa-religious organization, mapa-religious establishment nung panahon na yon, they are all corrupt during this time. Okay? Why? Bakit? Kasi nga po, ang tindi nung struggles nila, ang tindi nung ginagawa sa kanila ng mga bad kings, and some of them using power para lang, okay, makaagpas dun sa struggle na yon. Some of them ay nilamon na talaga ng kapangyarihan, and some of them walang magawa kundi mangurap para magkaroon ng kapangyarihan para magkaagpas dun sa struggle na yon. Okay? And during this time po, sa mga panahon na nakakaranas po ang Israel, these two kingdom, and Judah ng struggles, okay, ang nangyari po is ang Diyos ay nag-raise up, okay, ng mga prophets, okay, in both kingdom to warn the leaders and the people of the area, the Israel and Judah, yung consequence ng ginagawa nila na pagiging corrupt at pagiging using their power, taking advantages, okay, to the people. Okay? So now, nag-raise ang Diyos, okay? Nag-raise ang Lord ng mga prophets para paalalahanan yung mga leaders na to, possible leaders of religious establishments, the leaders of the government. So nag-rise up si Lord ng mga prophets para ipakita sa mga taong ito yung consequence ng ginagawa nila. Pero hindi lang yun. Nag-rise up si Lord ng mga prophets para rin bigyan sila ng vision of hope. Para sabihin sa kanila, uy, may pag-asa ka pa. Okay? Na para bang sinasabi mo dyan sa katabi mo, uy, may pag-asa ka pa. Amen? That these prophets, ito pong mga prophets na to, it includes Elijah. Do you hear the name Elijah? Sa tingin ko, famous siya. Okay? Elijah. How about Elisha, okay? Isaiah, Jonah, Hosea. Hoy, natin to, napag-aaralan natin to. Amos, Jeremiah. And of course, yung pag-aaralan natin ngayon is Micah. Okay? Isa po siya sa propeta na ni-raise up ng Diyos nung panahon na nag-i-struggle po ang Israel at ng Judah because of these corrupt leaders and those leaders that taking advantage of their positions. Okay? So dahil nga po sa bagay na nangyari nung time na yon, okay? Etong si Prophet Micah, okay, nagsalita against the injustice and social evils na nangyayari sa Israel at sa Judah. Siyempre, ni-raise up siya ni Lord bilang prophet, bilang tagapagsalita in behalf of God sa mga tao nung time na yon. So what he did, nagsalita siya. Okay? Nagsalita siya ng against dun sa mga injustices na nangyayari and sa mga social evils na nangyayari in the land of Judah and Israel. Sabi niya, kayong mga leaders kayo. Sabi niya gano'n, you covet, okay? Kinukuha ninyo yung mga field ng mga taong mahihirap at nagtitake advantage kayo sa kanila. Okay, dahil they are weak, they are poor, they are oppressed, okay, kinukuha nyo lahat ng yon. Yung mga pagmamay-ari nila, yung mga inheritance nila, okay, kinukuha nyo ang lahat ng yon, and what? Para magkaroon kayo ng kapangyarihan. Para yumaman kayo ng yumaman. Okay, yun yung sinabi ni Prophet Micah. Actually, makikita mo yan in Micah chapter 2, verse 2. Okay? They covet fields and seize them, houses and take them away. They oppress householders and houses, people, and their inheritance. Sabi ng Micah chapter 2 verse 2. So literally, there were heavy corruption on those times. Are you here?
Matindi ang corruption. Di ba napapatingin ka sa katabi mo? Okay? Parang nararamdaman ba natin ngayon? There were heavy corruption on their times, and of course, idolatry. Sa panahon na yon, that was happening on the whole land of Israel and the whole land of Judea. Then, what happened next is this. Nag-prophesy ulit si Micah, si Prophet Micah na, you know what? Israel and Judea, alam nyo ba na masasakop tayo ng Assyria at papahirapan nila tayo? Grabe no, ang tapang ni Prophet Micah. Hindi pa nangyayari, pero sasabihin niya, oy, makinig kayo! The people of Judah and the people of Israel, sasakupin tayo ng mga Assyrians at pahihirapan nila tayo. Nagbaba siya ng prophetic word na ganon. Okay? So, dahil nga, okay, nag-warn si Prophet Micah, ang ginawa po ng people and ng leaders ng Judea, at ng Judah, okay, and Israel is, pinalakas nila yung depensa nila. Sino ba naman ang leadership, di ba, na may banta ng pananakop, hindi ka i-stronghold ng iyong depensa. So what they did is pinalakas nila yung depensa nila. At yun nga, sa makatuwid, the story is hindi sila nasakop ng Assyrian. Bakit? They actually natalo nila. Okay? Hindi sila nasakop ng mga Assyrians. They passed it. Napagtagumpayan nila yung pananakop ng mga Assyrians. Pero ang hindi nila nakita, okay, yung sumunod. Yung tumalo sa mga Assyrian. Sino po yun? May plus 10 chips. Sino po yun? Ang sumunod, after the Assyrian Empire, okay, sino ang sumunod na mananakop? The Babylonian. Okay? So, eto na nga. Sinakop sila. Yes, napagtagumpayan nila ang Assyrian, pero hindi sila nagtagumpay sa pananakop ng mga Babylonian that leads, okay, because of this conquering, because of this pananakop, okay, nag-lead ito sa severe destruction ng temple, okay, nung templo nung panahon na yon. And even, do you remember my preaching the wall of Jerusalem? Amen? Amen, amen. Ito na yon. Okay? Because of that pananakop ng mga Babylonian, grabe, ang tindi ng destruction sa temple, sa wall of Jerusalem, hindi lang destruction, extreme din yung ginawa sa kanila. Do you remember the story of Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego? Ito yung time ng mga Babylonians. Okay, ganun kalupit, okay, yung pinagdaanan, okay, ng mga Israel at Judah sa pananakop ng kamay ng mga Babylonia. Okay, severe destruction and extreme suffering. So what ngayon? Wala lang po, hindi, joke lang. So, because of this, okay, in Micah chapter 6 verse 7, okay, ang ginawa po ng mga kings and the mga priests, okay, of Judah and Israel is, they go to Prophet Micah. They appeal to Prophet Micah. Sabi nila, basahin natin Micah chapter 6 verse 7. Ito po ang sabi nila. Will the Lord be pleased with thousands of rams? With 10,000 rivers of oil? Shall I give my firstborn for my transgression, the fruit of my body for the sin of my soul? Dahil nga, nakuha niyo po yung story? Because they were guilty on everything that they are doing, because of what they did is, yung pagiging corrupt nila, okay, nakikita nila na nung sinakop sila ng Babylonia, ang tindi ng destruction, ang tindi ng suffering sa pinagdadaanan nila, naku, na-guilty sila. Bigla silang nakaramdam na, uy, pinaparusahan na yata tayo ni Lord. Are you here?
minsan ganun yung katabi mo. Ay, joke lang. Are you here? Okay, are you here? So dahil po doon, ang sabi nila, punta sila kay Prophet Micah. Ang sabi nila kay Prophet Micah, oh, mapiplease ko ba si Lord kapag binigyan ko siya ng thousands of rams? Pwede bang bigyan ko na lang si Lord ng 1,000 rams? Are you here? Sabi pa niya, hindi pa siya natapos doon. Ano pang sinabi? Mapiplease ko ba si Lord with 10,000 rivers of oil? Gano yun kahaba? Niisip ko lang eh. Gano kahaba yung 10,000 rivers of oil? Mapiplease ba si Lord nun? Or, di pa siya natapos doon. Shall I give my firstborn son for my transgression or my firstborn for my transgression? Mapiplease ko ba siya kapag yung panganay ko, iaalay ko sa kanya? And then another one, the fruit of my body for the sin of my soul. Kapag binigay ko kay Lord lahat ng pinaghirapan ng aking katawan, binigay ko sa kanya lahat, mapiplease ko ba si Lord? Sa tingin nyo, kung kayo si Prophet Micah, ano kayang sasabihin nyo? Yes. So, 1,000 yun na rams. 10,000 rivers of oils yun. Hello? Mapiplease kaya? Definitely, syempre, alam ko na yan. At the back of your mind, sabi niya, no. Amen? Amen? Alam niyo ba kung anong sinabi ni Prophet Micah? According to Prophet Micah, sabi niya, offerings, worship, we're not going to save them. Instead, Prophet Micah answered these leaders of the church, leader of the government, this priest. The verse 8 na pag-uusapan natin ngayon. Introduction pa lang pala yun. So verse 8, sabi niya dito, ano sabi niya ulit? He has shown you, O mortal, what is good. Pinakita niya sa atin kung ano ang mabuti. And what does the Lord require of you? Ito yung sagot ni Prophet Micah. Ano daw? What does the Lord require of you? Ano daw? To act justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. Hindi sinabi ni Prophet Micah na, oo, sige, mag-offer ka na lang. Oo, sige, magbigay ka na lang, mag-sacrifice ka na lang. Okay? But according to Prophet Micah, what does the Lord require of you? To act justly, to love mercy, and to walk humbly with our God, with your God. Ito lang. Wow, ito lang. So now, I want to ask you, dito lang po tayo mag-iikot ng iikot. I want to ask you, as of this moment, sino po dito nasubukan niya ng i-required? Oy, mga teachers dito, mahilig mag-required. Ako din, nung teacher pa ako, okay? Mahilig ako mag-required. Okay? Nasubukan niyo ba na i-required ka na bumili? I-required kang bumili nito. Bakit? Uno ka na. Are you here? Nasubukan niyo yun? Ako kasi nasubukan ko yun eh. Nasubukan niyo na ba na, okay, kailangan nating umattend dito. Makakatulong sa atin to. Pag hindi kayo umattend, 75. Pag umattend kayo, 90. Nasubukan nyo na bang ni-required na pumunta dito, sumali dito, yung tipong grabe, sinalihan mo lahat para lang. Okay? Bakit? Kasi required. Okay? Kasi required. Pero sabi niya dito, balik tayo dun sa verse natin. Ang sabi niya dito, He has shown you, O mortal, what is good, and what does the Lord require of you. So, meaning to say, listen to me po meaning to say,
Gusto ko pong sabihin sa atin, meaning to say, merong pinapa-required si Lord. Are you here? Merong pinapa-required si Lord. Ang sinasabi niya, what does the Lord required of you? What was the Lord required for you? For us. Okay? Ang word po ba ang word po ba kaya na required dito is the same requirements na ginagawa natin? Okay, you are required of this. Punta ka dito kasi pagpapalain kita. Ganun kaya? Okay, so let's dig in. Tignan po natin. Do you know that the word required, kung titignan natin ang konteksto ng mundo, okay, konteksto natin ngayon, pag sinabing required, it is dapat gawin. Okay? Pag hindi ka gumawa, pag hindi mo ginawa, or pag hindi mo gagawin, patay ka. 75 ka. O kaya bagsak ka. Tama? Pag hindi mo ginawa, kawawa ka. Tama ba? Uy, nandyan po ba kayo? So tignan natin kung ganito rin ba ang gustong sabihin ni Lord sa atin when it comes to required. Okay? Sabi niya dyan, and what does the Lord require of you? Is the word require here is the same meaning with what the world is teaching us? Okay? Is the word required there ay pareho ba ng tinuturo sa atin ng mundo na you are required to do it, pag hindi mo ginawa yun, wala. Okay? Ganun ba si Lord? Required ba to be just? Required ba? Nire-required ba tayo ni Lord to be just, to be merciful, to be humble? Pakitingnan mo nga yung katabi mo. Sa tingin mo, nire-required yan ni Lord to be just? Sa tingin mo, nire-required yan ni Lord to become merciful? Sa tingin mo, nire-required yan ni Lord to become humble? Sa tingin mo lang, yung tingin mo lang. Parang gusto niyong sabihin sa akin, Pastora, parang hindi naman. Parang wala naman ako nakikita. Sa tingin niyo ba? Sa tingin niyo ba? Kumbaga, ifo-force tayo ni Lord na, okay, Fem, you need to become humble. Fem, you need to become merciful. Fem, you need to become just sa buhay mo. Hindi pwedeng hindi Dapat just ka. Dapat merciful ka. Dapat humble ka. Sa tingin nyo kaya ganun si Lord? Tignan natin. For us to enlighten this word required, tinignan po natin sa salitang Hebrew, ang salitang required. The word required is from the Hebrew word daras. Okay? Daras, D-A-R-A-S. Okay? Daras. Na ang ibig sabihin ay to seek. So, the Lord is not referring ng katulad ng requirement in the sense that we are tend to think about it today. So, yung salitang, listen to me, yung salitang required po dyan sa verse natin ay hindi katulad, okay, na sinasabi ni Lord dito sa text natin that God is requiring you to be just, that God is requiring you to be humble, that God is requiring you to be merciful. But, the word required there is more about the Lord is seeking. So, another way around to put it would be parang ganito, what does the Lord seek from you? Hindi siya what does the Lord requires for you. Kung tatagalugin natin, okay? Okay, kung tatagalugin natin, ano ba ang tinitignan or hinahanap ni Lord sa'yo? Hindi niya nire-required, pero hinahanap niya. Remember, the Lord doesn't requiring you to do this, to do that, but He is just simply saying na, this is what I seek, anak. This is what I'm looking for you.
sa ating lahat dito. Hindi po ito patungkol sa gagawin mo para kay Lord. Okay? Pero patungkol ito sa gagawin mo para sa tao at kapwa natin. That we keep this in our heart and obey the Lord, we are pleasing to Him. Napi-please daw natin ang Panginoon. Sometimes, we keep on asking ourselves, how can I please you, God? How can I please you? Through my worship? Through my sacrifices? Through my offerings? Paano kita mapi-please, Lord? Eto na, simple lang. Do you want to please God? Do you want to please God? Amen? If you want, simple lang. 3 bagay po. 3 bagay ang gusto kong i-share sa inyo how we can please the Lord in our life. Una is through our actions. Sabihin mo sa katabi mo, actions. Sabi ng verse natin, and what does the Lord seek of you? Ano pong susunod? Sinabi niya, to act justly. The first thing na hinahanap sa'yo ng Lord, the first thing na sinisik sa'yo ng Lord is for you to act justly. Hello? Hello? Justly. Sa ibang term, with justice. Actually po, the word justice came from the Hebrew word mishpat. Mishpat. Na ang ibig sabihin, equity, fairness. Actually, nagde-describe ito ng gustong mangyari ng Diyos sa buhay natin. Okay? Ang mishpat po ay primarily means, simple lang. To be justice, to be justly, obey the law. To be justice, to be justly, judge fairly. To be justice, to be fairly, to be justly, do the right thing. To be justice and to be fairly, to exercise good judgment. Pastora, ganun lang pala. Ang dali. Amen? Are you here? Hello? Habang binabasa ko po ito, habang inaaral ko po ito, nanliliit ako sa sarili ko. That I came to the point of my life na tinanong ko, how often I judge fairly? How often I do and I stand for the right thing? How often how I exercise a good judgment to others? O mas madalas, bad judgment yung laging sinasabi? O madalas, puro wrong thing yung nakikita? O madalas, hindi fair yung judgment? Bakit? Kilala ko eh. Mahal ko eh. Pamilya ko eh. Are you here? So ang gusto pong makita sa atin ng Diyos is being just. Being justly. The word justice. Noong panahon po ni Prophet Micah, ang justice ay nasa kamay ng mga may kapangyarihan. That's why sinabi po ng Diyos ito kay Prophet Micah. On their times, naku po, pag ikaw ay leaders, pag ikaw may authority, you have the power to oppress people. You have the power to trample people, especially the poor one. Ang ginagawa po ng mga panahon na yon, talaga naman, yung mga leaders ng government, yung mga leaders ng religious organization, establishment, you know what? Grabe, pinagsasamantalahan nila yung mga oppressed. Pag sinabing oppressed, these are the weak people. Pinagsasamantalahan nila yung mga mahihirap, yung mga mahihina. Paano? Kinukuha nila lahat ng ari-arian. Dahil may authority sila, dahil leader sila, walang nagagawa yung mga weak. Kinukuha nila. And then, okay, another way ng pagiging injustice no mga panahon na to ni Prophet Micah is actually yung korte sa panahon nila were very corrupted. Alam nyo ba na the court then, pwede ka mag-bribe. Harapan. Pwede mong bayaran ng justice. May pera ka, may kapangyarihan ka, you are the authority, you can pay. And then,
panalo ka. Are you here? It's like that. Parang napapanahon ba? Hindi, joke lang. Yung mga wealthy, okay? Yung mga wealthy nung mga time na yon, you know what? Mas lalong yumayaman. Napapanahon talaga, no? At yung mga mahihirap, mas lalong naghihirap. Kaya naman, Prophet Micah says, if you want to please God, you start by doing justice sa kapwa nyo. You start by doing to be just to the people that surrounds you. Akala siguro nung mga leaders ng government and ng religious establishment nung time na yon, madadala si Lord sa mga offerings nila. Madadala si Lord sa mga sacrifices nila. But you know what? The Lord is telling them that they should treat their fellow man in a way that was right and fair. Can you look the person behind you? That person deserve to be treated fair. 15 minutes na lang daw po ako. Tapos na po ako. Ulitin ko po. That person next to you po, okay, deserve niya na matreat ng tama at fair. Amen? Amen? Amen! So God wants us also to act toward God and man according to the standard of the righteousness revealed in His law. Okay? So, sa madaling sabi, panindigan ng tama. Pag tama, tama. Pag mali, mali. Sabi nga ni Pastor Renz kahapon sa X-Talk, if you are here kahapon, sabi ni Pastor Renz sa X-Talk, ang kasalanan ay kino-confront, hindi kino-comfort. Pag mali, pag tama. Amen. Hindi binibaby ang kasalanan. Tulog na. Okay lang yan. Okay? Ulitin ko, ang kasalanan ay kino-confront, hindi kino-comfort. Sabi pa ni Archbishop Desmond Tutu, ni-remind niya tayo, sabi niya dyan, if you are neutral in situation of injustice, you have chosen the side of the oppressor. Kapag daw ikaw may nakita kang injustice, tapos naging neutral ka, listen to me naging neutral ka dun sa injustice na nakikita mo, para ka nang kumampi dun sa mga nang aape, dun sa mga oppressor. Okay? Dun sa mga nanlalamang. Hindi ka talaga neutral, pero pumanig ka dun sa mga nanlalamang. Sabi niya pa nga dyan, if an elephant has its foot on the tail of a mouse and you say that you are neutral, the mouse will not appreciate your neutrality. It's like this. Kung ang elepante daw po naapakan yung buntot ng maliit na daga, okay? At sinabi mong, okay lang yan? I'm neutral with it. Okay lang yan Sige, apakan mo pa. I'm neutral with it. Okay? I'm neutral with it. Sabi niya po, sabi ni Archbishop Desmond, sabi niya, hindi ka daw ma-appreciate ng daga. Minsan na po akong naging daga. Hindi, joke lang. Ano ba yan? Ayoko na! Hindi ka daw niya ma-appreciate. Ayan nasa picture. Okay? So, ang sinasabi lang po dito, kapag may injustice kang nakikita, hindi pwedeng neutral ka, Brad. Are you here? Kapag may oppression kang nakikita, hindi pwedeng sala sa init ka, mali, sala sa tama ka at sala sa mali ka. Kapag may injustice, listen to me, hindi ka pwedeng maging neutral. Are you here? Kapag may injustice, actually,
sige, mamaya na lang. Actually, kapag meron kang nakikitang oppression, injustice, hindi ka pwedeng maging neutral. Kasi kapag naging neutral ka, you are just choosing to compromise to the things that God wants us to be. Kasi gusto ni Lord na makita sa atin is being just and being justly. So kapag naging neutral tayo, kapag may injustice tayong nararanasan or injustice tayong nakikita, naku po. Okay? Dumadating lang tayo sa punto ng buhay natin na sinasabi natin, okay lang yan. Okay? Okay lang yan. Neutral lang tayo. So, meaning to say, we are acting like the oppressor also. Wala kang pinagkaiba doon sa mga taong literal na gumagawa ng oppressing sa kapwa. Wala ka rin pinagkaiba doon sa kanila. Oppressor ka na rin matatawag. Nakukuha niyo po ba ako? Sabi doon, sabi niya pa doon, you are just choosing to compromise to the things that God wants us to be. Sabi niya pa doon, to act justly. So, ibig sabihin, from the word act, it is a verb. Ibig sabihin, it is an action word. Sabi pa sa ibang translation, to do justly. Meaning to say, justice was not just a topic. Pag sinabi natin just, being just, hindi lang to, ay, grabe no, kawawa siya, pinagbubugbog siya, nilamangan siya, kawawa. Ang justice ay hindi lang hanggang doon. Hindi lang hanggang sa pinag-uusapan. Pero ang justice daw ginagalawan, nilalakaran, tinatama, at ginagawa. Are you here? So, our stand, pag may nakita tayong oppression, pag may nakita tayong mali, pag may nakita tayong panlalamang sa kapwa, listen to me, be just. Kasi yun ang gusto ng Diyos sa atin. Amen? That was God wants to us. You know what? Being justly is about restoring what was broken. Alam mo nang may nawala, okay lang yan, malalampasan niya yan, wala kang ginawa. Hello? Being just it means standing with the vulnerable. Okay? Hindi yung magiging neutral ka lang. Hindi nga nila kayang listen to me, hindi nga nila kayang ipagtanggol yung sarili nila eh. So, being the disciple of Christ, being a son of God, na ang hinahanap sa atin ng Panginoon is to be just. Okay? Anong gagawin natin? Let's stand with the vulnerable. Okay? Please, let's refuse to take advantage other people. Pag napunta ka sa ganitong sitwasyon na may kailangan kang pagdesisyonan, always remember, sa lahat ng desisyon mo, dapat walang taking advantage. Do not ever take advantage of the life of anything about the people. Tandaan mo, ang pagiging just is sacrificing what you want for what others needs. Okay? Hindi yung gusto mo lang pero handa kang isakripisyo yung nais mo para sa kapakanan ng mas nakakarami. And that is justice. That is justice. Amen? Nakuha niyo po ba ako? Sabi po ng Zechariah chapter 8 verse 16 to 17, but you must do this. Tell the truth to your neighbors when you make decision in your cities. Be fair. Be fair and do what is right. Do what brings peace. Don't make secret plans to hurt your neighbors. Don't make false promises. You must not enjoy doing these things because I hate them. This is what the Lord said. Ayaw ng Lord sa injustice. Kaya naman, if you want to please the Lord, start being just. Kung tama, tama. Kung mali, mali. Are you here? Amen? Alam ko naman, kahit ako habang inaaral ko to, naglalaban yung puso ko. Naglalaban yung puso ko. I have my rights.
Are you here? I have my rights. Pero you know what? Nakita ko, iba pala yung I have my rights sa pagiging just. Iba pala yun. At ito yung susunod nating pag-uusapan. Number 2. Sabi niya dyan, and what does the Lord seek of you? Una, to act justly. And pangalawa, to love mercy. Pangalawa, it talks about affection. Okay? It talks about affection. Okay? Actually, there is a 2 word there, love mercy. For us to know about it, for us to dig deepen about these 2 words, still, I look tinignan ko po ito sa Greek. Ang Greek word, not Greek, Hebrew. Ang Hebrew word po ng love dyan is ahav. Okay? Ahav. Okay? Hindi po ito tumutukoy dun sa mushy-mushy or sentimental love. Ay, I love you na. Hindi yan patungkol dun. Okay? Ay, I heart you na. Gano'n. Hindi. Okay? Hindi yun patungkol sa mushy-mushy or sentimental love. Ang sinasabi po ng ahab dito, this is a strong word of deliberate devotion and chosen loyalty. So yung love pala dyan, tumutukoy, nagpapatukoy sa devotion mo kay Lord at sa loyalty mo kay Lord. Actually, yung Hebrew word na ahav is often described the kind of love na gusto ng Diyos na meron siya sa tao at gusto niyang ma-receive na mula sa tao. Dinidesire niyang ma-return sa kanya mula sa tao. So ibig sabihin, if we really want to please the Lord, listen to me. Let's be devoted to Him and let's be loyal to Him. Ahab. Okay? It is a language of covenant, not just a convenience. Okay? Covenant mo ito kay Lord. Pangalawang word is what we call mercy. Okay? Ang Hebrew word po ng mercy is hesed. And alam nyo ba that hesed is one of the richest word in all of the scripture? Hesed is God's steadfast. Tumutukoy po ito sa steadfastness ng Panginoon. Tumutukoy po ito sa kindness ng Panginoon. It is the kind of mercy that sticks around when we fail. Sa mga panahon na nagfe-fail tayo, the mercy of the Lord is still there for us. Sa mga panahon na hindi mo alam kung anong gagawin mo, nakikita mo sa buhay mo yung mercy ng Panginoon. That is hesed. Sa mga panahon na hindi mo naman deserve yung mga pagpapala ni Lord sa'yo. Sa mga panahon na binibigay sa'yo ni Lord yung mga second chances mo. That is hesed. That is mercy. At sinasabi sa atin ngayon, okay, inisang word niya Sabi niya, to act justly and to love mercy. Isang salita lang. So simply means to love mercy is you don't just show kindness. Hindi lang po ito patungkol sa pagiging mabait. Hindi lang po ito hindi mo lang pinapakita na mabait ka. So loving mercy or love mercy, okay, ito po ay patungkol, okay, sa nabubuhay ka sa pagiging kindness. Nabubuhay tayo na may kabutihan. Madali kasi, you know what? Madali kasi na magpakita ng kindness. Madaling magpakita ng kindness, madaling magpakita na ikaw ay mabuti, ikaw ay ikaw ay mabait. Madali. There's a lot in the social media right now, okay, that shows kindness to others. Tama? Tama? Napaka-relevant po nito ngayon. Yung bibigyan mo lang ng ganito, o kailangan picture taking, okay, videos, okay, madaling magpakita na mabait ka, pero mahirap mabuhay na may kindness. Are you here? Mahirap maging consistent na maging mabait. Bakit? Kasi po, normal po sa ating mga tao na mag-isip, okay, na protektahan yung sarili natin. Okay? Kasi pwedeng i-take advantage tayo.
pag mabait tayo. Tama? Tama ba? Kaya tayo nauutang. Hindi, joke lang. Kaya ka gagawa ng kung ano-ano eh. Tama? Bakit? Mabait ka eh. Okay? Normal yun na protektahan natin yung sarili natin. Pwede kasi i-take advantage tayo ng mga tao sa paligid natin pag mabait tayo or pag mabait siya. Kaya minsan, pinipili lang natin kailan tayo magiging mabait at kanino tayo magiging mabait. Tama ba? That's a normal thing. But loving mercy is not that way. Yung sinasabi ni God, sinasabi ni Micah here, okay, that loving mercy, hindi yun patungkol sa pipiliin mo lang kung kanino ka magiging mabait at kailan ka magiging mabait. Hindi yun tungkol dun. Ang loving mercy po na sinasabi dito, okay, ng Micah, ng Panginoong Diyos, is we will going to, listen to me we will going to let the faithful love of God, not just to shape our beliefs, but to shape our behaviors sa kahit na kanino at sa kahit na anumang pagkakataon. Hindi lang isi-shape yung paniniwala mo, even your behaviors, masi-shape din. Hindi ka lang magiging mabait sa mga taong gusto mo. Hindi ka lang magiging mabait sa mga family mo. Hindi ka lang magiging mabait sa friends mo. Hindi ka lang magiging mabait sa mga fans mo. Okay? Hindi ka lang magiging mabait sa mga churchmate mo, kundi pati sa mga kaaway mo, magiging mabait ka. Love mercy. Ito yun. Yung tipong magiging mabait ka rin, pati sa mga taong may galit sa'yo. Who wants this? Who wants this? Kakainis yun Galit nga eh! Ba't ka magiging mababait? Love mercy. That speaks. Yung, hindi ka lang magiging mabait sa family, friends, church, and fans, pati din sa mga taong ayaw sa'yo. Or di ka gusto. Iba yung pagiging plastic, ha? Don't get me wrong on this. Iba yun. Magiging mabait ka talaga. Okay? Kumbaga, loving hesed or loving mercy. Okay? Hindi lang po dun sa mga taong hindi ka gusto, pati sa mga taong kinaiinisan mo. You will extend the love and the mercy to them. Alam niyo po, habang inaaral ko to, gusto kong magwala. Paano? Kung pwede lang umayaw, ayaw. Paano ako mabigay mabait sa kinaiinisan ko? Kinaiinisan ko nga. Uy, sige nga. Pero you know what? I've witnessed a real life scenario. Someone as a person, paano mo malalaman that you love mercy, you are extending love mercy to the person na kagalit mo, kaaway mo, kinaiinisan mo, ayaw sa'yo? Malalaman ba yun? Yes. Paano? Do you know? Do you want to know? Do you want to know? O alam nyo na? O alam nyo na? Do you wanna know? Paano? Kapag kaya mong ipag-pray at sabihin sa Lord, Lord, bless this people. Bless this man. Enrichly. Pagpalain mo siya, ingatan mo siya, huwag mo siyang pababayaan. Ilublob mo lang sa kanal, Lord. Prituhin mo lang sa sarili niyang mantika. Are you here? You know what, when I heard that, tinanong niya yung isang tao sabi niya, do you pray for that person na nakasakit sa'yo, na i-bless siya ni Lord? You know what, the answer of that person? Definitely no, hindi, joke lang. Yes. Pag ako yung sasagot, definitely no. Pero ibang tao yung
yung sumagot eh. Sabi niya, yes. Once in my life, I pray for that person na pagpalain siya ng Panginoon. Kaya pala yun, no? Pwede pala yun, no? That once in his life, pwede mong ipanalangin yung mga taong kinakagalitan mo. Ay, mga taong galit sa'yo or galit ka. Pwede pala yun. And this is what, listen to me ha, this is what love mercy means. You cherish those people, you seek it out, you celebrate kapag pinagbala sila ng Lord. Kung ako lang talaga, bahala kayo sa buhay nyo. You protect them in a world that often seek kindness as weakness. Na kapag nakikita mo na nangihina sila, kapag nakikita mo na, pinoprotect mo pa rin sila. That's love, loving mercy. Kaya naman, kapatid ko sa Panginoon, let's extend, okay, this love, mercy to other people. Sino dito nakaranas ka, naranasan mo sa buhay mo, na, you know what, ang Diyos ay naging mabuti sa'yo? Amen? Naranasan po ba natin? Kung naging mabuti sa'yo ang Lord, be kind to those people around you. Amen? Sino po dito nakaranas, pinatawad ka ng Panginoon? Sabi mo sa katabi mo, di magpatawad ka. Woohoo! Sino po dito nakaranas, naranasan mo, na naging patient si Lord sa'yo? Pagpasensyahan mo yung katabi mo. Huwag kang magagalitin. Amen. Sabi mo sa kanya, be patient. Sino po dito nakaranas, naranasan mo na, you know what, yung magkaroon ng divine intervention si Lord sa buhay mo, naranasan mo na mahal ka ng Diyos, naranasan mo alam mo na, naranasan mo yung paggalaw ni Lord sa buhay mo. Naranasan niyo po ba yun? Kung naranasan mo yan, kailangan, yung divine intervention ni Lord na, yung mga panahon na kailangan mo, biglang, uy, may tulong ng Panginoon. Uy, may provision ng Lord. Uy, may favor ang Lord. Kung naranasan mo yan, dapat maging favor ka rin sa ibang tao in the times of their needs. Maging help ka rin sa ibang tao in their times of their needs. Okay? Hindi yung, okay lang to. Ako lang naman to eh. Tayo lang. Okay? Hindi pwede. You know what? My dear brothers and my sisters, makikita sa ginagawa natin bilang tao kung paano natin nararanasan ang Diyos sa buhay natin. Kasi you know what? Reflection tayo kung paano natin nararanasan si Lord. Kaya kahit anong pilit mo, you know what? Hindi natin ma-fake ang kindness. Ang kindness po is naturally lumalabas sa isang tao. Kaya naman, there were times, pasensya na po kayo, ako pong speaker ngayon, medyo mag-overtime po tayo. There were times in my life, you know what, hindi ko maintindihan si Pastor Renz. Galit na galit ako sa kanya. Bakit? Pinagsusorry ako eh. Bata pa naman po akong pastor nito. Okay? Pero pastor na ako. Pinagsusorry ako kahit hindi naman ako may kasalanan. Kalain mo yun? Ikaw yung magsusorry kahit hindi ka nagkasala? I invoke my right. Lagi kong sinasabi yun sa asawa ko. I invoke my right. Karapatan ko ding magalit. Bakit si Jesus ba hindi nagalit? I have my rights. Gumaganon pa ako sa kanya. Okay? Yung kahit, eto pa malupit, kahit ikaw yung mas matanda at mas bata yung kinorek mo kunyari, ganon, ako kailangan mag-sorry. Inis na inis talaga ako nun. Buti na lang wala na siya dito ngayon. Galit talaga ako nun. Kasi hindi po siya nawala kay Lord. Okay? Nag-ibang lupalop lang ng daigdig. Okay? So, galit po talaga ako. Hindi ko maintindihan bakit niya ako pinagsusorry. Wala naman akong kasalanan. Mas matanda pa ako doon sa pinagsusorihan niya. Dapat siya yung lumapit sa akin. Ako nga yung pastor niya lapit siya sa akin. Dapat siya yung lumapit, hindi ako. Ako nga yung nagtuturo sa kanya, concern lang naman ako sa kanya, mahal ko lang naman siya. Siya lumapit sa akin. Hindi ko maintindihan, bakit itong si Pastor Renz,
ikaw nang lumapit. Ikaw na mag-sorry. Ikaw na umabot. O ikaw na lang, kayo na lang dalawa, magsama. O di ba? Ano po kasi ako, bugbog ako kagabi, kaya bugbog siya ngayon. Bawi-bawi lang. Joke lang. So, naguguluhan talaga ako noon. Pero you know what? Ngayon ko lang naisip, eto pala yun. Loving mercy. Okay? Loving mercy. Hindi lang ito patungkol sa kung sino yung tama. Okay? Hindi lang ito patungkol sa kung sino yung may kasalanan. Hindi lang po ito patungkol sa kung sino yung mas matanda at kung sino yung mas bata. Patungkol po ito, okay? Dun sa love, mercy na meron at gusto ng Diyos na makita sa atin. Na dapat nilalakaran natin. Are you here? Kailangan love and mercy. You know what? I don't know. May mga bagay na pinapagawa sa atin yung pastor natin minsan na parang, sabi ko nga parang, pero you know what? This is for our own good. Malamang hindi pa natin nakita yung loving mercy, pero siya nakita niya na. Kaya naman, let's practice this in our life. Amen? Yung kahit galit ka na, okay. Hindi fake Naalala ko lang, no? May kilala ako. I think kilala niyo rin to. Pag galit na siya ganito, okay, galit na ako. Grabe. Napakahirap i-attain yun. Sabi ko nga sa sarili ko, never ko yatang ma-attain yung bagay na yun. Pero kaya. Kasi may mga tao tayong nakikita. Amen? Na kaya nila. Bakit hindi natin kaya sa biyaya ng Diyos? Amen? Kaya naman, pangalawa, it speaks about affection, love, mercy. Amen? And pangatlo, po, okay? Okay, nandiyan na pala. Okay? What does the Lord seek of you? To act justly, to love mercy, and to walk? Pakisabi nga sa katabi mo. To walk? Ano daw? Pakilakas mo daw. To walk humbly with your God. Okay? Pangatlo po is to walk humbly, association. When we say association, okay, check po natin yung definition ng association sa dictionary. Pag sinabi mo pong association, pag isa lang ang aso. Pero pag madaming aso, association. Sabi ko na nga, hindi ko sasabihin to, Pastor Renz. Hindi, joke lang. Association, tinignan natin sa dictionary. Ang sabi niya, the fact of being involved or connected to someone or something for a particular purpose. We want to be connected. Amen? We want to connect. Let's be humble. Let's walk humbly. Sino ang sinasabi ni Lord? As we associate with other people, listen to me, as we connect ourselves to other people, especially now, we have a lot of harvest event, tama? We have a lot of harvest events na pinapagawa sa atin. We have a lot of events na pwede na mangyayari sa atin within sa succeeding months. We should walk humbly with our God. Okay? If you want to connect with them, we should walk humbly to our God. Actually, para mas makita po natin ang sinasabi dito ng humbly, again, I searched the Hebrew word of humbly. Ang Hebrew word po ng humbly is tiyanak. Tiyanak, hindi tiyanak. Okay, tiyanak. Okay, actually the word humbly, yung salitang tiyanak is rare Hebrew word. 2 beses lang po ginamit ito sa Old Testament, and it doesn't just mean being modest. Hindi lang siya simpleng, okay, maging humble ka or magpakababa ka ng loob. Pag sinasabi po dito,
Lachana, it means being careful, being thoughtful, being attentive to how you walk with God. Ibig sabihin, ang pagiging tsana daw po ay pagiging careful while you are walking with the Lord. Pagiging thoughtful while you are walking with God. Pagiging attentive while you are walking with God. So basically, okay, pag sinabi po natin tiyanak, tsana, okay, basically, it is the opposite of arrogance or self-reliance. So when we say about this humbly, ito pala yung panahon na sinasabi mo sa Panginoon na, Lord, ikaw lang talaga, wala ako. Lord, hindi ko kaya, pero ikaw kaya mo. Nakuha niyo po ba ako? Hindi ko kaya, pero ikaw kaya mo. Lord, wala akong kayang ipagmayabang. Ikaw lang ang ipagmamayabang ko. Are you here? So it is in the posture of someone who knows that they are being rescued and walk slowly enough to stay in step with their rescuer. Para daw po siyang ganito. Okay, meron isa example, nalunod sa ilog or sa river. Okay, and then merong isang rescuer na sinalba siya. Para daw po siyang ganun ng senaryo. Okay, na yung sumalba dun sa nalulunod na tao sa river ay unti-unti niyang dinadala. Hindi niya pwedeng kargahin. 'Di ba? Kapag ikaw magsisave ng tao na nalulunod, dapat ba kargahin mo siya sa balikat mo at dalin mo siya sa pampang? Magagawa mo ba yon? Definitely no. Alam niyo, tinuruan ako ni Pastor Renz pag nalulunod ka, okay, manahimik ka, hindi ka artista. Help, help, help! Walang ganon. Sabi ni Pastor Renz sa akin, pag nalulunod ka, manahimik ka, at kapag may nakakita na sa'yo, kukunin ko yung dito mo at hihilahin lang kita. Bakit naman mo ako sasabunutan? Sabi ko sa kanya, dito na lang. Okay, pwede rin naman dito. Okay, in that way, doon lang tayo magiging saved boat. Okay? So, hindi siya ganun na lang yun. Okay? It has a process to save someone for you to be saved. So, meaning to say, bakit ko po sinasabi to sa inyo? Wala lang. Okay? Pwede naman kasing sabihin ni Prophet Micah na, okay, sabi niya doon, what does the Lord seek of you? To act justly, to love mercy, and pwede niyang sabihin doon na to serve God. Pwede niyang sabihin doon na obey God. Pero hindi niya sinabi. Ang sinabi niya doon, walk humbly. Okay? It is an idea na isang tao nag-rescue at may nire-rescue siya step by step at inaangat niya. Okay? Or sinisave niya yung tao. So, ang walk humbly pala, listen to me ang walk humbly pala is like this. Okay? Ang walk humbly pala ay hindi lang siya, okay, sinalba kita, ito na yon, dyan na yon. Hindi. Pero it comes with the step-by-step process, and it's not just easy and it's not just as instant as is. When we say we should walk humbly, simple lang, sa isang maliit na salita, mahirap to. Mahirap lumakad ng may humbleness. Mahirap lumakad ng may pagiging carefulness. Mahirap lumakad ng may thoughtfulness. Mahirap lumakad ng may attentiveness. Madaling sabihin, pero nakapakahirap i-apply sa buhay. Kaya naman, Prophet Micah says, walk humbly. Walk humbly. Kasi when we walk humbly, you know what? Obedience will start. At yung puso, mag-start ang obedience, matututong magpakumbaba at marirecognize nung tao that ang Diyos, God, our God, is the supreme authority over our life, and we are not the authority over our life. Simply, walk humbly means it's not about you. It's about our God.
walking humbly kay Lord, ito yung the more na minamahal natin si Lord, the more na natututo tayong lumakad sa Kanya, natututo tayong dumepende sa kakayahan niya sa buhay natin, hindi sa sarili nating kakayahan. That's walking humbly with God. Yung minsan kasi, you know what? Minsan kasi, listen to me, akala natin kaya na natin yung buhay natin. Minsan kasi, akala natin, we don't need a supreme power, supreme authority over our life. At minsan, nakakalimutan natin na meron palang Diyos sa buhay natin. At minsan tayo na yung nagiging authority ng buhay natin. Walking humbly simply means you are disregarding your authority over your life and making God as the supreme authority ng buhay mo. It's not about me anymore, Lord, but it's not about you. Listen to me. The more na minamahal natin si Lord, the more na natututo tayo na mag-walk humbly sa Kanya. Natututo tayo na wag dumepende sa sarili nating kakayahan, pero sa kakayahan ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga, my dear brother and sisters in Christ, you cannot do justice, you cannot do love without walking humbly with God. You cannot do, ulitin ko po you cannot do the number one, do justice, or being justly. And number 2, love and mercy without being humbly, walking humbly with God. Listen, pwede mong gawin yung number 1, pwede kang maging just sa pamamaraan mo, magagawa mo to, pero di mo magagawa yung number 2. Okay? Ano yung number 2? Loving mercy or love mercy. Pwede mo rin gawin lang yung number 2, pero di mo makakayang gawin yung number 1, yung maging just. Okay? Kaya importante yung number 3, yung walking humbly with God para magawa natin yung number 1, yung being justice, opo. And number 2, love and mercy. Listen to me, it's not our own way, but the way of God sa buhay natin. His way and His sovereignty in our life. Hindi mo pamamaraan, pero pamamaraan ng Diyos sa buhay mo. Sovereignty ni Lord sa buhay mo. Amen? Amen? Last na po ito. Isaiah 57 verse 15 says, sabi niya dyan, God is high and lifted up. He lives forever. His name is holy. He says, I live in the high and holy place, but I also live with people who are humble and sorry for their sins. I will give new life to those who are humble in spirit. I will give new life to those who are sorry for their sins. God is seeking humbleness, humbly in our lives. That it's not our own way, it's not what we can do, but what He can do in our lives. Hindi sa kung ano yung kaya mo, hindi sa kung ano yung galing mo, hindi dun sa kung ano yung naabot mo, pero kung sino si Lord sa buhay mo, sa lahat ng bagay na meron ka ngayon. Amen? Sabi ni Spurgeon, true humility is thinking rightly of thyself, not meanly. When you have found out what you really are, listen, you will be humble. For you are nothing to boast of. To be humble will make you safe. To be humble will make you happy. To be humble will make music in your heart when you go to bed. And to be humble here will make you wake up in the likeness of your Master by and by, or by hand in hand. Akalain mo yun? Humbleness will going to give safety. Humbleness will going to make you happy. Humbleness will make music in our hearts habang natutulog tayo.
makakasumpong tayo ng kapayapaan habang natutulog. Diba? Totoo nga naman, kapag meron kang grudges sa puso mo, hindi ka makatulog, tama? Napakaraming pumapasok sa mind mo, sa isip mo. Okay? Pero kapag, you know what? We stay humble. Payapa ang pagtulog mo. Okay? To be humble here will make you wake up katulad ng ating Panginoon. To be Christ-like. Hand in hand and by and by. Tapos na po ako. Kaya nga mga kapatid ko sa Panginoon, let's walk humbly with God. Amen? It's not about your rights anymore. It's not about who you are anymore. But it's all about God. Amen? Kaya pala si Jesus, listen to me, nagpakumbaba hanggang sa kamatayan kasi karapat dapat tayong mamatay. He humbled himself hanggang sa kamatayan. Bakit? Kasi karapat dapat tayong mamatay. At just yun. Okay? Because of our sin, dapat lang sa ating mamatay. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, dapat lang sa iyong mamatay. Yun ang tama! Tama ba? Tatamaan ka dyan sa katabi mo. Pag hindi mo silang tama. Yun ang tama! Yun yung tama. Real talk. Yun yung tama. Okay? Pero, you know what? Si Lord, hindi niya hinayaang mamatay ka. Hindi niya hinayaang mamatay ako. Pero, He is love, mercy. He is love. He is the mercy. Bumaba siya sa mundong ito. Nabuhay siya, namuhay siya, nakipamuhay siya kasama natin. Para saan? Para mamatay kapalit mo at kapalit ko in behalf of us. Kaya naman, magagawa natin ang justice. Love, mercy, if we walk humbly with our God. Amen? Pwede ba tayong tatayo ngayon? At sa pagtayo natin, allow the Lord to speak to us right now. Hayaan mo na mangusap si Lord sa'yo. Hayaan mo na magkaroon tayo ng evaluation. Pagdating natin ng bahay, are we being just? Are we loving mercy? Are we being humble while walking with our God? Magkaroon tayo ng magkaroon tayo ng evaluation sa sarili natin. Habang tayo ay nakapikit, habang tayo ay kinakausap ng Panginoon, at tayo rin ay kumakausap sa Diyos sa mga oras na ito, hayaan mo rin na magkaroon ka ng evaluation. Sa tingin mo, napiplease kaya si Lord? At nakikita kaya ni Lord yung gusto niyang makita sa buhay mo? Na kapag tinitignan ka kaya ni Lord, nakikita niya yung pagiging just. Ng pagiging just mo personally. Na kapag tuwing nakikita ka ni Lord, you know what? Nakikita kaya ni Lord yung love, mercy sa buhay mo? Or nakikita kaya ni Lord yung walking humbly with Him? Let's have a simple evaluation sa buhay natin right now. I will give you time to talk with the Lord. I will give you time na magpasiyasat ka ng puso sa Panginoon. Minsan marami tayong gusto, marami tayong pinaglalaban sa buhay, marami tayong sinasabi, marami tayong pinaninindigan. Pero hindi natin namamalayan. Ito ba ang gustong makita sa atin ng Panginoong Diyos? If you know in your heart, that you are not being just in your life, you are not practicing love, mercy in your life, you are not being humble, walking with God, kapatid, mabuti si Lord.
He is a God of second chances. He is a God who rescued us from the beginning and from the start. Kapatid, I want to tell you, the love of God is so big for us and so abundant for us. There are still time. Pwede mong sabihin sa Lord, Lord, teach me how to be just. Turuan mo ko na kapag tama, tama. Kapag mali, mali. Lord, turuan mo ko na maging ahab at maging hesed, maging love at mercy, na hindi lang basta maging mabait, pero tulungan mo ako na ma-shape yung behavior ko. Tulungan mo ako na mas lalong maging affectionate sa'yo. Tulungan mo ako na mas lalong, Lord, mas lalong kang mahalin, para mas lalong mahalin yung mga taong nakapaligid sa akin. Tulungan mo ako na maging mabuti sa mga taong nasa paligid ko, magpatawad sa mga taong nasa paligid ko, maging patient sa mga taong nakapaligid sa akin, at maging handang tumulong sa panahon ng kailangan at sa panahon ng kailangan ng tulong ko. Sabihin mo sa Lord, Lord, teach me how to walk humbly with you. Turuan mo akong maging careful sa mga bagay na ginagawa ko. Hindi lang basta careful, Lord. Turuan mo din ako maging thoughtful habang lumalakad ako kasama ka. So I can appreciate people that surrounds me. Tulungan mo rin ako na huwag maging arrogant. Tulungan mo rin ako na huwag maging selfish, self-reliance. Pero tulungan mo ako na maging observant, maging attentive, na lahat ng meron ako ay dahil sa'yo, hindi dahil sa akin. Tulungan mo ako na maging mababa, Panginoon, sa harap mo, na meron ka sa buhay ko at wala po akong karapatan sa buhay na meron nito. Hallelujah. We praise you, God. We glorify your name, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We praise you, God. We praise you, God. Hallelujah. Tinawag mo akong anak, niyakap mo at hinakan kay lawak. Hayaan mo this time that you worship God in your own way. Aming makasalanan. In your own kind of worship. Allow yourself to worship the Lord, our God, our Savior, our Rescuer, our Creator. Hayaan mo na this time, i-acknowledge mo ang Lord sa buhay mo, that Lord, you are the most sovereign person, the most sovereign in my life. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Akong anak, niyakap mo Come on, church. at hinakan kay lawak ng pag-ibig mo sa aming makasalanan.
mahal ka sa Lord. Sabihin mo to sa Kanya. Yakap mo at hinagan kay lawak ng pag-ibig mo sa aming makasalanan. Lingawak mo akong ganaon, yung iyakap mo at hinagan kay lawak ng pag-ibig mo sa aming makasalanan. O Diyos, aking Ama, tumatakbong patungo sa akin sa kabila ng Just allow yourself to worship God. aking karumihan. Pag-ibig mo'y di nagbago sa'kin. O Diyos, aking Ama, tumatakbong patungo sa akin sa kabila ng aking karumihan. Pag-ibig mo'y di nagbago sa'kin. My dear brothers and sisters in Christ, can you put your hands sa right part ng dibdib mo, kung saan malapit ang puso mo? This time, I will not ask you to make promise to God. I will not ask you na, Lord, namangako ka kay Lord for this, and for this. Pero, this time, as a response to what we hear right now, pwede ba na sabihin mo kay Lord yung response ng puso mo? Sa narinig mong salita niya ngayon. Don't make a promise, but if God is putting you, pag gusto ni Lord, pag alam mo sa sarili mo na God is making you to promise these things, okay, usapan niyo yan ni Lord. Pero this time, allow the Lord na kausapin ka. Allow the Lord this morning. May tinuturo siya sa atin. May tinuturo sa atin ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Talk to God right now. Nakikinig siya. Nakikinig ang Diyos. Hallelujah. And as a response, pwede ba within this week na darating, can we observe ourselves? Naging just ba tayo? Can we apply this what we heard? Let's be just. Let's love mercy. And let's humbly walk with God. Sa darating na linggo, kung nakita mo this past few weeks, hindi ka naging just, parang hindi mo na-practice yung love and mercy, parang hindi ka naging humble sa paglakad mo sa Panginoon. Sa darating na linggong ito, can we observe ourselves na every time na may darating opportunity, every time na sa tingin mo nilalagay ka sa isang pagkakataon
ni Lord. To express justice, to express love and mercy, to become humble. Can we choose these three? I will pray for you. Lord, I pray that you help us. As we go to this week, Panginoon, makita namin yung sinasabi ng salita mo in Micah chapter 6 verse 8. Ma-apply namin ito sa buhay namin. At maranasan namin ito, Panginoon. Lord, I pray right now that you conceal your word with your Holy Spirit. Huwag pong matanggal ito sa bawat puso ng bawat isa. But God, ma-apply ito ng napakainam at napakabuti sa bawat pagkakataon ng buhay namin, O Diyos. We don't do promises, God, pero as best as we can, because we love you, Lord God, we're going to do our best to apply this in our life and observe this in our life. Thank you, God, for what you have done today. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen and amen.